Hello guys! For today's video, mag-update tayo ng ating tanim. So, it's about malunggay and talbos ng kamote na ibinabad natin sa water para paugatin. So, guys, ito na siya. Yun na nakikita nyo yun? Meron na siyang ugat. Nakikita nyo yung mga bukol-bukol na puti na yan? Yan ay ugat. So, ibig sabihin, ito pong cuttings na ito na kinat natin from malunggay is may possibilities na mag-ugat ng marami at from there, pwede siyang maging planting material. So, yan siya. Kitang-kita nyo naman yung mga bukol-bukol na puti na yan. Yan ay ugat. So, pauugatin pa natin siya ng marami hanggang sa lumabas na talaga yung ugat para pag tinanim natin siya, mas buhay na siya. So, yan siya. Ganyan lang siya kahaba. Parang yan yung mga nag-sprout dun sa ating mother plant na malunggay. Yan siya. Kinat ko lang siya dyan. Dyan sa isang part ng malunggay na nakalawit na katulad niyan. Yan, dyan yan siya kinat. So, may napanood kasi ako sa YouTube na ganyan ang ginawa niya. Tatry daw niya kung mabubuhay. Parang Black American yun yung babae. So, into gardening din siya. So, ito, nakuha ko lang tong tip na to sa kanya at mukha namang effective. So, ibababad lang siya sa tubig at pauugatin. And then, after marami ng ugat, itatanim natin. So, titingnan natin kung anong kalalabasan. So, ayan pa yung isa. Bali, dalawa lang yung cuttings na yan na kinuha ko doon sa mother plant. Meron na rin po siyang mga nakalabas na mga maliliit na ugat. Yan, yung mga bukol-bukol na puti na yan. Mga ugat po yan. So, ganun siya karami mag-ugat. So, napakalaki ng tendency na siya ay mabuhay from that very small cutting. So, that could be our planting material na magagamit para magkaroon ng maraming malunggay plant. 'Di ba? Kung kayo ay mahilig sa malunggay, so ito ay napakalaking tip para sa inyo para kayo magkaroon ng maraming malunggay in the garden. So yan, medyo nanilaw lang ng konti pero kapag naitanim na natin yan sa lupa, magbabalik yan sa kanyang green na color. So balik tayo dito sa ating talbos ng kamote. So, yan, kita nyo. Ang lala nung ugat niya. So, ilang araw lang yan sila nakababad pa lang, Siguro mga 3 days ba? Parang ganun. So, yan na agad yung ugat niya. So, pagka yung matured na, vine, ang kinuha mo talaga, talagang, yan, mabilis na siya talagang mag-ugat. So, ito yung mga slips na kinuha ko dun sa mga vine na latag dun sa hollow pathway. Kasi may mga nagtubuan dun na ugat, ay na vine. So, yan, kinuha natin yan. Slip ang tawag dyan. Sweet potato slips. So, from there, from that slips, pwede mo rin siyang itanim sa malaking taniman na pot. At makakaani ka ng maraming kamoteng kahoy. Ay, kamoting, ano ba yan? Yung kamote na, yung pinanglalaga. Yun. Yan, tingnan mo, kita mo, napakadami ng ugat niya. Ibababad mo lang siya sa tubig pero pararamihin pa natin yung ugat niyan bago natin itanim. Para siguradong buhay na buhay. So, kahit yung sa pinaka-matured na vines, pwede mo siyang paugatin. Ito kasi mga slips ito yung mga tumubo sa vines. So, yan. Napakadali lang pala magpatubo ng ganito. So, pagka nakapagpatubo kayo ng ganito, pwedeng hindi na kayo bumili sa palengke kasi meron na kayong unlimited supply. So, yan ang aking tanim. Bali, galing lang yan sa isang kamote na binili ko sa palengke. Tapos, pinatubo ko siya. Yan, napakarami na niya ngayon. So, every meron siyang slips na lumalabas, pwede nyong
ikat at paugatin. Tapos pwede nyo nang itanim uli yan sa mainit na lugar para mas marami kayong maani na dahon. Kung dahon ng kailangan nyo lang. Pero kung yung pinaka root crops, pwede rin. Mas matagal nga lang pagka yung sa root crops, yung pinakabunga niya, yung sa ilalim, yung nilalaga. So, yan lang. Ganyan lang po kadali. Sana nakatulong sa inyo ang tips na ito para kayo ay magsimulang magtanim ng mga ganitong uri ng halaman na napakadali lamang alagaan. I hope you learned something, guys. Thanks for watching. See you on the next vlog. Bye. God bless.